Paano nga ba matitigil ang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno? Ang gobyerno ay may dalawang uri ng proyekto. Una ay yung tinatawag na pabili. Ang pabili ay tumutukoy sa pagbili ng mga produkto na kailangan ng gobyerno. Katulad ng mga gamit sa paaralan, mga gamit pangkalusugan, mga sasakyan at mga makinarya, mga kagamitang pangkaligtasan sa kalsada. At lahat ng produkto na kailangan bilhin ng gobyerno dahil kailangan ng gobyerno. Dapat kompleto ng resibo at detalyado. Kung sino ang bumili at kung kanino binili, kung kailan binili at saan binili, kung ano ang pangalan ng kumpanya na binilihan at kung saan ang lokasyon ng kumpanya na binilihan, kung magkano ang isang piraso at magkano ang bultuhan, at kung ilang piraso ang binili. Dapat malinaw at detalyado at hayag sa publiko para malaman ng mga tao kung may kalidad ba ang produkto na binili at tama ang presyo. Ang pangalawa ay tinatawag na paggawa. Ito yung mga gusali, kalsada, tulay, pamigil sa baha. Lahat ng bagay na ipinapagawa ng gobyerno ay mas maganda kung ipapagawa sa Departamento ng Inhinyero ng Puwersa Armada ng Pilipinas. Mas malaki ang matitipid ng gobyerno, mas may kalidad ang trabaho, at mas matibay ang proyekto. At mabilis na matatapos ang isang proyekto dahil marami ang magtatrabaho. Lahat ng pondo para sa proyekto ay mabubuhos lahat para sa proyekto dahil Departamento ng Inhinyero ng Puwersa Armada ng Pilipinas ang nagtatrabaho. Kung pribadong kumpanya ang magtatrabaho, ay mababawasan ang pondo para sa proyekto dahil kailangan ring kumita ng kumpanya sapagkat ito ay negosyo. Pero kung gobyerno mismo ang nagtatrabaho, lahat ng pondo ay mapupunta sa proyekto. At kung sakaling Puwersa Armada ng Pilipinas na nga ang magtatrabaho sa mga proyekto ng gobyerno, bigyan din natin sila ng rasonableng sweldo sa construction bukod pa sa sweldo nila sa Puwersa Armada ng Pilipinas sapagkat dalawa na ang kanilang magiging trabaho, ang pagbantay ng seguridad ng proyekto ng gobyerno at ang paggawa ng proyekto ng gobyerno. Ito ay suhestyon lamang, baka sakaling mapag-aralan ng mga nanunungkulan. Ngunit maaaring ito ay hindi mangyari dahil sa posibleng komplikasyon sa batas dito sa Republika ng Pilipinas. Pero sino ba ang gumagawa ng batas? Mang Kadyo, walang personalan na pag-uusapan lang.